Magandang araw mga kaninang. Eto nga palang video nito ay nung March 9 pa. Pumunta nga pala kami sa Puerto Galera. Kung naaalala nyo nga ay yung aking pupuntahin ay yung ginawa kong invitation kay Beatrice Kill. Ito nga pala kami sakay sa aming tricycle. Si Tito Raymar nga pala yung aming driver. Bali ang pupuntahan nga namin ay doon sa may Maniknik Balatero. Mamaya nga ipapakita ko kung saan mismo yung lugar na yon. Sobrang init nga nung araw na yon at medyo tinanghali nga ang lakad namin dahil may inayos pa sa tricycle. Isa nga sa pinagmamalaki ng Puerto Galera at dinarayo ng mga turista ay itong Tamaraw Falls. Isa din sa mga dinadayo ng mga turista maging taga Oriental Mindoro itong Viewing Deck in Hotel. Dito kasi pag nag-dine-in ka, napakaganda talaga ng tanawin. Bukod sa quality yung food, kahit medyo pricey ay napakaganda talagang kumain doon, lalo na't magtatanaw-tanaw ka sa mga nasa paligid mo. Lampas nga na 1 oras ang biyahe kapag naka-tricycle ka mula San Teodoro pa Puerto Galera. At eto na, nandito na kami sa Puerto Galera. Unang-una ko nga pala dyan nakita ay yung card bank. At dahil nga naka-tricycle kami, isang side lang ng Puerto G ang inyong makikita. Kung makikita nyo nga mga kaninang ay madalas na makikita nyong sasakyan dito ay yung tinatawag nilang tok-tok. Kakaunti na kasi ang gumagamit ng tricycle dito. At kung hindi ka pa nga nakakapunta ng Puerto G, hindi mo pa alam na may stoplight na silang ginagamit dito. Dahil nga dito naiiwasan yung pinaka-traffic dahil iba nga yung daan papunta sa Sabang or sa White Beach at pauwi naman papunta dun sa Calapan. May mga nakabantay din nga palang traffic enforcer dito. Medyo malayo pa nga ang aming lalakbayin dahil Balatero nga iyon at nasa Mulye pa lang kami. Pero hindi naman kalayon at nakarating din kami malapit doon. Malapit nga lang pala yung pupuntahan namin dito sa Balatero Port. At sa mga hindi nakakaalam, eto po ang pinaka-Balatero Port. Papasok po diyan. Kasunod na nga na barangay ang pupuntahan namin. Kung mamasdan mo nga ang Puerto Galera ay parang Calapan na talaga. Ang daming establishmento at napaka-unlad na talaga ng Puerto G. Maya-maya ngay nakarating na kami sa pupuntahan namin. Eto nga palang shade yung palatandaan na nandito na kami. Sa baba nga pala nito yung bahay ng tita ko. Tuwing nga ako bababa dito ay medyo natatakot ako. Baka kasi mamaya pulutin na lang ako sa baba mula sa taas. Pagkababa nga namin ay eto at dinala ko na yung mga bitbitin doon sa tricycle. Kitang kita mo naman mga kaninang at sobrang haggard ng taong ito. Dito nga pala yung pinakabahay ng tita ko. Pagkadating nga namin ay nagutom ang mga person kaya nga kumain muna kami. Ang ulam nga pala namin ay yung itim na tawagin na isda. First time ko nga yan makita at hindi nga ako kumain yan. Kaya etong pusit na nga lang ang aking inulam. Maya-maya nga ay dinikit ko na din itong prinin ko na thank you for coming sa kanyang souvenir. Nung hapon naman ay napagpasyahan kong pumunta ng Mulye. Siyempre kahit mag-isa for the go ako kasi busy pa din naman sila at mamaya pa naman ako mag-aayos ng table. Dahil nga minsan na lang ang pumunta ng Puerto G ay sinulit ko na ng paglalayas dito at hindi ko pa nga ito na-videoan. Siyempre, dahil vlogger ang person, isasama ko kayo dito. Napaka-relaxing at ganda talaga ng Mulye, lalo na dito sa part na to na makikita mo talaga yung lahat ng bangka. Pupunta nga sana ako sa may dulo niyan kaso nga lang may nakita akong nagde-date. Hindi sa nahiya ako at baka maabala ko sila, baka naman mainggit lang ako. Ay sana all. Dito naman sa gilid-gilid ay may nagtitinda ng produkto ng Puerto G. Hindi na nga ako pumasok dito sa bangka dahil napuntahan na nga namin iyon. Isa pa ay may nagpipicture nga dun sa may daan papunta dun sa taas. At dahil nga hindi ko pa masyadong nalilibot itong pinaka-Mulye ay nagpa siya na akong maglakad-lakad. Medyo nagtaka nga lang ako kung bakit madaming tao dun sa tent na yon. Inisip ko nga kung may magpapasahod ay pipila na din ako. Habang nga naglalakad ako ay may napansin ako na parang may magpe-perform dun sa unahan kaya sa likod ako dumaan. Nakita ko naman dito yung parang pinaka night market nila dito.
At bigla talaga akong nagtaka na sobrang dami talaga ng estudyante ditong nakatambay. Na-recognize ko nga na mga high school pa lang sila dahil mga naka-uniform pa. Naupo nga lang ako sa may gidli niyan at nakita ko itong Land Bank ATM. Pagkaupo ko nga ay nagmuni-muni lang ako. Napakasarap kasing umupo dito dahil mahangin at napakaganda ng paligid. Medyo nahiya nga ang kaninang mo yan dahil public pero go pa din ako. Kitang-kita ko naman na napakalinis at discipline talaga ng mga taong tumatambay dito. Hindi din naman ako nagtagal ng pag-upo doon at umalis na din. Naglakad-lakad nga ako dito sa may gilid-gilid pa dahil na-confuse ako kung anong meron pa dito. At dahil nga sa curiosity na ito ay may nakita ako talagang kababalaghan na nandito. Kasing linaw nga ng dagat na ito yung nakita at natuklasan ko sa side na to. Hindi na nga ako pumunta dito sa malaking marko at baka hindi lang makita ko kundi iba na. Anyways, back to the video. Meron nga pala akong nakakita na kay Coffee Branch dito. At syempre bumili ang inyong kaninang at isi-share natin ito sa mga kasamahan natin. Pagkadating ko nga niyan ay medyo madilim na kaya nga nakaset up na sila. At syempre dahil ako ang toka sa table ay ayan inumpisahan ko na nga gawin ito. At ang nagde-design nga pala sa may itaas ay si Tita Gwen at saka si Tito Christian. Habang itong si Tito naman at si Tatay ay nag-jejin na. Ay aba naman. Simpleng design nga lang yung ginawa ko sa table. Isang pa-diamond at saka butterfly naman dito sa ilalim. Konti nga lang na design ang alam ko. Natutunan ko nga palang gumawa ng ganito dahil food service management nga pala yung course ko. Ito nga lang yung mga natutunan ko at hindi pagluluto. And here's the final look. 11 PM na nga pala kami natapos yan at eto na nga yung kinabukasan. Yan nga pala yung pinaka-setup namin sa taas at ayan. Nakaupo na ito si Beatrice Gail sa regalo ni Kuya. Abay sana all. After nga nilang dumating galing simbahan dahil nga nagpabinyag din siya ay ayan for the change outfit na. At ayan yung pinaka-gown niya. Dahil nga nagpalit na ay for the picture naman itong mga person. Kaya nga lang ay dahil sa hindi nangiti na yung birthday girl ay yung mga nagpipicture na ang nakatawa. O diba, hirap na hirap talaga silang kuhanin yung may birthday. Syempre dahil birthday niya ay meron din kami regalo ng aking asawa sa kanya. For the secret na ang laman at baka kayo imbitahin nyo din sa birthday ng mga anak nyo. Pag nalaman nyo kung ano yung laman. Dahil nga meron din kasabay na event itong kamag-anak namin ay pinuntahan na din namin. House blessing at saka birthday din ng kanyang asawa. Bale, siya pala ay pinsan ng mga inay sa side ni Lola. Taga dito kasi yung lola ko sa Puerto G at nandito yung mga kapatid niya. At dahil nga nakaugalian na ng mga tao pag may house blessing ay maghahagis ng Maria. Ay ayan, for the go naman ang Tita Gwen at ang mother. Ay ilan kaya ang makukuha ng mga ito pagkalabas nila? Hindi na nga ako pumasok at baka sila'y mabakasan ko laang. Pagkalabas nga nila ay wala silang masyadong nakuha kasi naman tingnan mo kung paano magmustra si Tita Gwen. Pero tingnan mo nung makita niya yung camera nakasibangot na. Yung kasing dinedemo niya ay kung anong itsura ni Lola kapag kumukuha ng barya sa sahig kaya hindi sila nakakuha. At dahil nga bagong bahay nito ay pumasok kami at tiningnan namin yung loob. Magha-house tour nga sana kami kaso medyo magulo at madaming tao pa dun sa loob. Pero kitang kita mo naman mga kaninang blue talaga yung pinaka team color ng bahay na to. At parang pang seaman yung design kasi naman seaman talaga yung may-ari ng bahay. Eto pala yung mga style ng mga kwarto nila. Hindi na nga kami umakyat sa rooftop at umuwi na din. Binalikan lang namin yung aming gamit at uuwi na talaga kami sa San Teodoro. At kung makikita mo nga itong mga kasama ko ay kanya-kanya ding bit-bit. Aba ay may Sharon pa. Yun lang mga kaninang, salamat sa panonood. Don't forget to like,
comment, and share this video. Follow our official page. Ito nga pala yung TikTok at YouTube account ko. Salamat sa lahat na nag-share ng last video ko. Ito muli ang inyong kaninang na nagsasabing aanhin mo ang pera kung may ninang kang maganda. Charot! Bye-bye!